Yan, isang magpagpalang Biyernes ng gabi sa bawat isa sa atin. At welcome po sa mga naka-tune in ngayon sa ating Facebook Live. At tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hayaan nyo natin na mapagpala tayo sa mga salitang pag-aaralan natin ngayon. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa oras na ito. Salamat Ama sa pagkakataon na kami po'y muli mong tinipon para sa iyong gawain. Lord, sa oras na to, muli namin binubuksan ang aming puso, ang aming isip para sa gawain na to. Dalangin namin Panginoon na mapuspos ang bawat isa. Hipuin mo ang puso ng bawat isa at dalangin ko Diyos na sila man ay makaranas ng himala na nanggagaling sa iyo. Ama, sa oras na to, mag-aaral kami ng mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na mapagpala kami sa mga salitang aming pag-aaralan ngayon. Muli Ama, tinataas namin ang aming tinataas na ka namin Panginoon sa aming kalagitnaan. Dalangin namin O Diyos na samahan mo kami for the next 1 hour God. Samahan mo kami. Samahan mo ang bawat isa. Alam namin O Diyos na meron kang gagawin sa oras na to. Muli, purihin ka namin, pinupuri ka namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Bago tayo dumako sa ating pag-aaralan, tayo muna ay umawit sa Panginoon. Pagkising sa umaga, aalala ka. Nananabig ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo. Minsan pa, pagkising sa umaga, pagising
Yan, muli, isang magandang gabi, Biyernes ng gabi sa bawat isa. At alam ko na pagpala tayo sa araw na to at wini-welcome ko ang bawat isa na nakatunghay saan ka man ngayon. Welcome sa ating Friday prayer service. At sa mga kasama namin sa mga kaiksuunan diha sa Visayas ug Mindanao, maayong gabi, welcome sa ating Friday prayer service. Maging sa mga kabugtuhan namon dida sa Samar ug Leyte, maupay nga gabi at welcome sa aton Friday prayer service. Kami ang Radiance of Christ Ministries International Bulacan Satellite at welcome po sa ating Friday prayer service. Yan. February na at Happy Love Month. At meron tayong bagong tema sa buwan na ito, yung Our Offering. Our Offering. At alam ko, sana namang napakagandang mensahe ang gustong ipahayag sa atin sa gabing ito. At yung topic natin ay patungkol sa extravagant love. Extravagant love. Wow! Napakagandang salita. At maaring yung iba ay narinig na ang salitang ito. Or maari naman, yung iba naman ay first time marinig ang salitang ito. Kaya po, bago tayo magpatuloy, minabuti ko ng i-define muna. Ano ba ibig sabihin natin? Ano ba ibig sabihin ng extravagant love? Gaya nga sabi ko kanina, maaring iba, first time na encounter ito. Maring iba naman, narinig na ito, pero ano nga ba ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin ng extravagant love? Sabi dito sa Cambridge Dictionary, extravagant, sabi dito, spending too much money or using too much something. Sa ibang definition, sabi doon, spending, costing, or using too much money, resources, or energy than is necessary or reasonable. Wow! Napakagandang salita. Napakaganda. At alam ko maraming ipapahayag ang Panginoon sa atin sa oras na to. Ngayon, kung ginagawa mo na ito sa isang tao, ibig sabihin, yung extravagant love, definitely, mahal mo sa buhay yung taong ginawan mo ng ganon. Kasi nga naman, hindi mo gagawin ang mga bagay na to, kung tatandaan nyo yung definition kanina, hindi mo gagawin ang mga bagay na ito kung hindi mo mahal ang isang tao. Ngayon, kung ginagawa mo na ito, duplicate na lang yan. Sapagkat meron nang naunang gumawa niyan sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron nang gumawa niyan sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga dito sa John 15 verse 13 hanggang 15 sa ASND version, sabi dito, Verse 13, wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Verse 14, mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo ituturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan. Dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Wow! So, wala nang hihigit pa sa mga sa pag-ibig na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa kanyang kaibigan. Kapatid, yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon na kung saan sabi nga hindi na tayo may tuturing na kaaway. Sa halip, tinuturing na tayong kaibigan. Alam ko na sa buhay natin kung minsan marami tayong mga nai-encounter. Marami tayong nai-encounter na kung saan maraming pagkakataon sa buhay natin na nawawala yung pagmamahal natin dun sa tao sapagkat ginawang ka ng hindi maganda. Pero gusto ko lang malaman mo kung yung kapatid, sa oras na to, pinahayag na ng Panginoon ang kanyang tunay na pag-ibig, yung extravagant love para sa bawat isa sa atin. Sabi nga dito sa ating big idea, sabi dito, just before the passion, a woman breaks an alabaster jar of expensive perfume to anoint
Jesus. Some criticize her for wasting it, but Jesus called the beautiful thing. Ano ba istorya nito? Malalaman natin yan sa ating teksto. Ang teksto natin ay kukunin natin sa buong buwan na to. Pinag-aaralan natin ang Mark, 'di ba? Ang Mark, Book of Mark. So, ang text natin ay kukunin natin sa Mark 14, verse 3 hanggang 9. Sabi dito sa NIV. Basahin muna natin sa English, sa NIV, tapos babasahin din natin mamaya sa ASND sa Tagalog. Sabi dito, verse 3 hanggang 9. While he was in Bethany, reclining at the table of the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of a very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Verse 4. Some of those present were saying indignantly to one another, Why this waste of perfume? Verse 5. It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked her harshly. Verse 6. Leave her alone. Jesus said, Why are you bothering her? She has done beautiful thing to me. Tatandaan niyo yung kanina sa ating big idea? She has done beautiful thing to me. Verse 7, the poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always leave me. Will always have me. Verse 8, she did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Verse 9, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will always be told in memory of her. Sa Tagalog, ganito ang ating mababasa. Marcos 14, verse 3 hanggang 9. Sabi dito, Nang si Jesus ay nasa Betanya, habang kumakain siya sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae. May dala siyang mamahaling pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Ang pabawang ito ay puro at mula sa tanim na nardo. Binasag niya ang liig ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Verse 4, Nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, bakit niya sinasayang ang pabango? Maipagbili sana yan sa halagang katumbas ng isang taong sweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ang babae. Pero, sinabi ni Jesus, yan ang sabi sa verse 6, sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Mabuti itong ginagawa niya sa akin. Verse 7, ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras. Pero ako ay hindi nyo laging makakasama. Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Verse 9, tandaan yung verse 9. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-aalala sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa. Tayo muna manalangin. Panginoon, salamat sa mga salitang aming natunghayan. Tunay nga o Diyos na itong mga salitang ito, Panginoon, ay magdadala sa amin sa kung saan mo kami dapat dalhin. Lord, salamat sa istoryang ito, sa kwento ng isang babae na bagamat hindi pinangalanan, Panginoon, pero alam namin, Lord, ay maisabubuhay namin ito. Ama, salamat sa kabutihan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow! Ang kwento na nabasa natin ay isang act of extravagant devotion ng isang babae kay Panginoong Hesus. Ang babae, dito sa text natin,
ay hindi pinangalanan. Pero kung babasihan natin ang John chapter 12 verses 1 hanggang 3, kung mayroon kayong pagkakataon, basahin nyo na lang, lumalabas na si Maria ang nabanggit na babae dito sa ating text. Now, ano ba ang senaryo? Ang senaryo ay doon sa bahay ni Simon na kung saan dating may ketong. Kumain sila ng dinner, kumain ng hapunan. Kumain ng hapunan, 6 na araw. Tandaan niyo to kapatid, yung oras na yon ay 6 na araw, o sa araw na yon, 6 na araw bago ang gawing pagpatay kay Jesus. So kung susumahin mo, pinatay ang Panginoong Hesus ng Friday. So lumalabas na Sabado ng gabi ang araw na yon. So ano bang ginawa ng babae? Yung ginawa ng babae, yung mamahaling pabango, 'di ba? Sabi nga sa kwento, binasag yung leeg at ibinuhos yung pabango. At ang kwento, base dun sa ating text, maraming mga sinasabi yung mga tao. So, syempre, tayo bilang tao, kapag gumawa ka ng mali, ang tao may masasabi. Pag gumawa ka naman ng tama, ang tao may masasabi pa rin. Di ba? So, sino ba ang naka-experience ng ganon? Di ba? Wala tayong papupuntahan eh. So, ang nangyari noon, nangyari na ngayon. Nangyari na ito noon, so nangyayari ngayon. At patuloy na mangyayari sa mga susunod na panahon. Sino ba naka-experience ng ganon? Sige nga, kung ikaw isa ka sa mga naka-experience ng ganon, yung gumawa ka ng mabuti, may masasabi ang tao. Gumawa ka ng hindi maganda, may masasabi pa rin ang tao. Sige nga, kung ikaw ay naka-experience, paki-comment nga dito sa baba sa ating comment section. So, ganun ang nangyari. Pero, ang babae ay hindi nangamba. Bakit? Dahil alam niya na tama ang ginagawa niya. In fact, doon sa ginawa niya at doon sa mga nag-upaw sa kanya, ipinagtanggol siya ng Panginoon. Now, ano ba ang matutunan natin dito sa text na to? Sa text natin, 4 na bagay ang gusto kong i-share sa inyo. 4 things. Una, ito ang magiging outline natin. Una, perform extravagant decision. Kukunin natin yan sa verse 3. Pangalawa, pursue despite extravagant opposition. Kukunin natin yan sa verse 4 hanggang 5. Pangatlo, Jesus extravagant correction. Kukunin natin yan sa verse 6 hanggang 7. At yung last, simple act turns to extravagant history. Kukunin natin yan sa verses 8 hanggang 9. Umpisahan natin sa una. Perform extravagant decision. Perform extravagant decision. Sabi dito sa verse 3. Verse 3, sabi dito, nang si Jesus ay nasa Betanya, habang kumakain siya sa bahay ni Simon, na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae. May dala siyang mamahaling pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Ang pabangong ito ay puro at mula sa tanim na nardo. Binasag niya ang leeg, ang sisilan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Paano at saan nag-umpisa ang ganong pangyayari? Kapatid, sa isang extravagant decision. Extravagant decision. Lahat ng ginagawa ng isang tao, saan nag-uumpisa? Sa isang desisyon. Bakit ka naging malungkot ngayon? Kasi nagdesisyon kang maging malungkot. Bakit ka masaya ngayon? Kasi nagdesisyon kang maging masaya. Bakit ba nag-aral ka ngayon? Kasi nagdesisyon kang mag-aral. Bakit ba tambay ka ngayon? Kasi nagdesisyon kang tambay lang.
Bakit ka ba nakapagtapos ng pag-aaral ngayon? Kasi nagdesisyon kang makapagtapos ng pag-aaral. At bakit ba successful ka ngayon? Kasi nagdesisyon kang maging successful. See that? Lahat nag-umpisa sa desisyon. Kaya kung magdesisyon ka ngayon, kung magdidesisyon ka ngayon kapatid, make sure na tama ang desisyon mo. Ang babae sa ating kwento, sa ating text ay gumawa ng isang napakagandang, or should I say, pinakamagandang desisyon sa buhay niya. Nagdesisyon siyang magdala ng mamahaling pabango na nakalagay sa alabaster jar. Hindi doon natapos. Kasi nung nagdesisyon siya na dalhin, pwedeng dalhin niya lang. Wala siyang gagawin. Pero, nagdesisyon siyang uli na basagin yung leeg at ibuhos ang pabango doon sa Panginoong Hesus. Take note, kapatid, take note. Ang pabangong ito ay puro. Sabi doon sa ating text, puro galing sa tanim na nardo. Ano pa yung nardo? Ano yung nard? Sabi dito, at kasama yan dito sa ating slide. Sabi dito, at makikita, ipapakita ko sa inyo yung picture. Sabi dito, is a highly aromatic essential oil derived from the Nardos stachys jatamansi plant in the Himalayas. Historically valued for thousands of years as a luxurious perfume, incense, and herbal medicine. Ganong katindi. Thousands of years. Imagine mo kaya ganong kamahal yun. Thousands of years ang bubunuin bago makakuha ng pabango na yun. Thousands of years. Kaya ganon siya ka-luxurious. Ganon siya kabango, ganon siya ka-incense bilang isang herbal at bilang isang herbal medicine din. Pero, kapatid, tingnan nyo to. Hindi yung presyo ang tinitingnan ng babae. Mamaya malalaman natin kung equivalent na ito. Hindi sa presyo nakatingin ang babae. Kundi grab niya yung opportunity, nagdesisyon siya na i-grab yung opportunity para makagawa o magawan ng kamanghamanghang bagay ang Panginoon. Saan nag-umpisa? Doon sa desisyon niya. Kaya ikaw kapatid, ano ba ang pinakamagandang desisyon na nagawa mo sa buhay mo? Una-una sa Panginoon. Pangalawa sa sarili mo. Ako, sa part ko, hindi ko po tinataas ang aking bangko. Pero sa tingin ko, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko ay yung isinuko ko ang buhay ko sa Panginoon at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya kung ikaw ngayon, nanonood ngayon online, sa YouTube, o maaari sa Facebook, kapatid, kung hindi mo pa ginawa ang desisyong ito, asamin mo na, magdesisyon ka na na gawin ang bagay na ito. Kasi ito ang makapagbibigay sa iyo ng kaluwalhati. Ito magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Hindi dito sa lupa, kundi dun sa ating pupuntahan. Kapatid, asamin mo, extravagant decision. Pangalawa, magiging mabilis lang tayo ngayon. Pangalawa, pursue despite extravagant opposition. Pursue is despite extravagant opposition. Sabi dito sa verses 4 hanggang 5. Sabi dito, nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, bakit niya sinasayang ang pabango? Maipagbili sana yan sa halagang katumbas ng isang taong sweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ang babae. Verse 6. Oh, sorry. Hanggang doon muna tayo. Verse 4 hanggang 5. Naranasan niyo na ba yun? Grabe yung opposition ng babae. Yung ma-oppose. Hindi ma-oppose ha, parang kandila. Hindi. Yung ma-oppose. Ma-oppose ka. Kapag nag-share ka ng gospel, maraming sinasabi sa'yo. Di ba? Opposition yun, kapatid. Kung kailan
Nag-schedule ka na ng Bible study. Saka naman nagkaroon na bigla ang gagawin. Opposition yun. Yung ginawa nating house to house last year, ba? House to house evangelism last year. Ang daming nakaranas ng opposition. Isa na ako dun. Sa iba-ibang pagkakataon, laging may opposition. Laging may opposition. Ang babae dito sa ating text, nakaranas ng opposition. Hindi lang basta opposition, extravagant opposition. Sabi nga doon sa verse 4, di ba? Verse 4, sabi doon, nagalit ang ilang taon naroon. Sabi nila, bakit na sinayang ang pabango? Ang tindi nun. Hindi naman sa kanila, nagalit sila ng ganun. Di ba? Di ba maraming tao? Di ba? Pagka niyaya mo, kala mo, alam mo yun? Nagalit ang ilang tao naroon. Bakit sinasayang pa ba? Maganda ang intensyon. Maganda ang ginawa. And yet, di ba? Napasyon na babae, napakaganda ng ginawa niya, and yet, nagalit ang mga tao. Bakit sila nagalit? Bakit nagalit ang mga tao? Simply because hindi nila naintindihan at hindi nila alam ang ginagawa ng babae. Kaya nga mga kapatid, kung merong magagalit sa iyo dahil sa ginagawa mo sa Panginoon, isa lang ibig sabihin yan. Di nila alam at di nila naintindihan. Bigyan ko kayo isang classic example. Isang classic example yan, yung ginagawa natin ngayon. Ano yun? Buong month. First fruit. Kapag hindi naintindihan ng kasama mo yan, yung first fruit kapag hindi naintindihan ng kasama mo yan, kapag gulo yan. Lalo na pag inupost ka tapos papatulan mo, magkakagulo lang kayo. Ano ba yan? May tithes na, may first fruit pa. Ang mga tao nung time na yun, maaaring maganda ang motibo. Base dun sa lumalabas sa kanyang bibig. Kasi sabi, di ba, pamigay na lang sana sa mga mahihirap. Sabi dun sa verse 5, pagbili sana yan, ibenta, para ang mapagbentahan, ipamigay sa mga mahirap. Sabi din kasi sa verse 5, maipagbili sana yan sa halagang katumbas ng 1 taong sweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ang babae. Imaginein mo nga naman yun. Di ba? Sabi ko nga kanina, base dun sa lumalabas sa bibig ng mga tao, maganda ang motibo nila, maganda intensyon. Imagine mo nga naman kung gaano kalaking pera yung halaga ng pabango na kung maibenta sana. That is 1 year na sahod ng isang empleyado. Imagine mo yun? 1 year na sahod. So, ibig sabihin natin. So, sabihin na lang natin, sample lang ha. Sabihin lang natin sa panahon ngayon. Ang sahod na lang ng isang empleyado ay 500. Sample lang po, sample. Pero alam ko naman na yung sahod ng mga empleyado ngayon ay medyo mataas. Sabihin na lang natin para madaling computein kasi gusto kong makompute. 500 na lang ang sahod ng isang tao sa isang araw. So kung 500, that is 3,000 a week. 3,000 a week. Times 12, times 4, that is 12,000 a month. 12,000 kung i-multiply mo, 12 months, that is 144,000 a year. Yun ang presyo ng pabango na yun. Yun ang nakikita ng mga tao, yung pera. Bakit? Kahit maganda ang intensyon nila, kapatid, maganda ang intensyon nila, pero higit pa doon ang nakikita ng babae. Higit sa material na bagay, higit sa financial. Merong nakita ang babae na magdadala sa kanya for the rest of her life. Hindi siya napigilan ng mga tao. At hindi nagtagumpay ang mga nag-oppose sa kanya. Sapagkat ang ginagawa niya ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Wow! Napakagandang motivation ito para sa atin ngayon. Kapatid, ano ba ang ginagawa mo ngayon na maraming nag-o-oppose sa kanya? Nag-o-oppose sa iyo, sorry. Ano ba ang ginagawa mo ngayon na marami kang naririnig o na-encounter na opposition?
Kapatid, hindi magtatagumpay yan. Sapagkat walang makagagapi sa mga taong nasa side ng Panginoon. Walang makagagapi sa mga taong nasa side ng Panginoon. Sabi nga dito sa Romans chapter 8 verse 31. Verse 31, basahin ko na lang sa ASND, sabi dito, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Yun ang sinasabi. Gusto kong basahin sa English. Napakaganda sa English eh. Romans chapter 8. Ayan, hahanapin ko lang. Yan, Romans chapter 8, verse 31. Verse 31. Yan, sabi dito, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Sabi ko nga kanina, pag nasa side natin ng Panginoon, walang makagagapi sa atin. Kapatid, ano ba ang nagawa mo ngayon para sa Panginoon? Ano ba ang nararamdaman mo sa ginagawa mo para sa Panginoon? Ang nararamdaman ng babae nung time na yon ay extravagant love para kay Jesucristo at hindi burden. Ikaw ba? It is is it extravagant love o burden yung ginagawa mo ngayon? Extravagant love ba or extravagant burden? Ayaw ba feeling? Ito po, nararamdaman mo sa mga oras na to. Kitang-kita naman sa ebidensya eh. Sa gesture, sa facial expression, sa body language ng ating mga kapatid. Every time na nagsama-sama tayo. Talagang kung gaano nila kamahal ang Panginoon. I have a feeling na siguro to the point na until the last breath, magpupuri pa rin sa Panginoon. Ganun ang pagmamahal. Sa tingin ko, nararamdaman ko, ganun ang pagmamahal ng mga kapatid natin dito sa RCMI Bulacan. Kaya kapatid, anuman ang mga opposition na na-encounter mo ngayon, keep it up! Laban! Sasamahan tayo ng Panginoon. Kasi kung opposition at opposition lang din ang pag-uusapan, ako po, ayoko nang, gaya sabi ko kanina, ayoko nang itaas ang yung bangko ko. Sapagkat maaring gusto kong sabihin pero alam mo yun, hindi na dapat sabihin kasi mahirap eh. Kung iisipin mo yung ganun. Pero praise the Lord sapagkat nangingibabaw yung extravagant love natin sa Panginoon. Duplicate na lang yon sapagkat para malas na sa atin yung extravagant love ng Panginoon sa atin. Kaya kapatid, sama-sama tayo. Yan. Number 3, gaya sabi ko, magiging mabilis lang tayo. Jesus extravagant correction. Jesus extravagant correction. Sabi dito sa verse 6 hanggang 7. Pero, verse 6, sabi dito, pero sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Pabayaan niyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Mabuti itong ginagawa niya sa akin. Verse 7, ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras. Pero ako ay hindi niyo laging makakasama. Correction. Kinorek ng Panginoon. How many times na sinasaway o kino-correct tayo ng Panginoon? Alam mo sa sarili ko na alam mo sa sarili mo na maganda ang intention mo. But still sinasaway ka ng Panginoon. Kino-correct ka ni Lord. Sinabi mo, Lord, hindi mo na ako magbibigay ng first fruit ngayong taon na to kasi may mga bayarin sa school, sa anak. Maganda ang intensyon. Di ba? Tama naman eh. Para sa pamilya, para sa anak. But God is telling you today. God is telling you today. Sabi niya sa Malakay chapter 3 verse 10, test me in this, says the Lord Almighty, and see
if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Kaya nga ini-encourage tayo, kapatid, na laging magbasa ng salita ng Panginoon. Ini-encourage tayo na mag-devotion. Ini-encourage tayo na makipag-communicate lagi. Bakit? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, kung mag-isa ka lang, mahihirapan ka. Kung mag-iisa ka lang sa sarili mo, kaya ko to, malakas ako, mahihirapan ka. Kaya nga meron tayong mga gawain na ganito. Meron tayong fellowship. Meron tayong GC na pwede kang mag-relay na kung ano man ang problema mo at maipanalangin ka. Maaring sa tingin mo, ay panalangin lang pala, wala palang iabot, kapatid. Wag mong mamaliitin ang pananalangin. Wag mong mamaliitin ang panalangin. Tandaan natin, sinabi sa Bible, hindi ko man alam kung ano ang exact verse doon. Prayers can move mountains. Hindi literal, nagagalaw ang bundok. Pag nananalangin ka, hindi. Pero yung sitwasyon mo, pwedeng gumalaw pag nananalangin ka sa Panginoon. Maaring maganda ang intensyon. Sabi ko nga kanina, di ba, patungkol dito, sinasample ko lang, patungkol dito sa ating first fruit. Sinampol ko lang po ito, ha. Patungkol sa first fruit, maaring maganda intensyon para sa pamilya, but God is telling you today. Again, babalik ako dun sa sinabi ko kanina. Maaring hindi binanggit ng ating text yung pangalan ng babae. Pero kung pagbabasihan ang John chapter 12, si Mary, si Maria ang babae niyon. At yung nag-oppose sa kanya ay si Judas Iscariot. At yun nga, ang kinorek sa kanya o sa kanila ng Panginoon. Huwag nyo siyang pakialaman. Mabuti ang ginagawa niyang ito sa akin. Church, kung meron kang ginagawa ngayon at alam mo na nalulugod ang Panginoon, huwag mong intindihin ang kahit anong opposition. Sapagkat mabuti ang ginagawa mo na yan para sa Panginoon. Nakikipag-communicate ka lagi sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, mabuti ang ginagawa mo na yan para sa Panginoon. Lagi kang nagbabasa ng banal na kasulatan, mabuti ang ginagawa mo na yan sa Panginoon. Hindi mo pinapaliban ang pagdalo sa mga pagtitipon during Wednesdays, Wednesday service, Friday prayer night. Don't watch at lalong-lalo na yung ating Sunday gawain o Sunday service. Mabuti ang ginagawa mo na yan para sa Panginoon. Lagi kang present sa mga Bible studies, mga fellowship, nagbabahagi ka ng Word of God, mabuti ang ginagawa mo na yan para sa Panginoon. Ang buhay mo mismo ay buhay na patutuo sa kabutihan ng Diyos. Mabuti ang ginagawa mo na yan sa Panginoon. At ang sabi nga dito sa verse 7, di ba? Gusto ko lang balikan. Sabi dito sa verse 7, ang mga may hirap ay lagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras. Pero ako ay hindi nyo laging makakasama. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman kailangan ng Diyos na ng quantity. No, hindi kaya kailangan ng quantity. Ang kailangan niya, quality. In fact, na lagi namang tinuturo din sa atin nung kung i-compute mo yung kung ilang Sundays in 1 year, that is 52 Sundays. That's quality. Paano kung present ka natin? Praise the Lord. Ito nga pag Sunday, hindi buong araw. Ilang oras lang tayo. Ang service natin kasama sa ngayon kasama na yung mga training, siguro mag-range ng mga 2 to 4 hours. Ngayon, kung darating ka sa church, service na,
hindi ka naka-join ng devotion, ay mababawasan pa lalo. Eh yung mga worker kasi, hindi ko po tinataas ang sarili ko. Yung mga worker kasi maaga doon. Kaya salute ako sa inyo kapatid. Yung mga nagse-set up, mga kasama namin. Salamat, good job sa inyo. So ano ibig sabihin yun? Hindi kailangan ng Panginoon ng quantity. Kailangan niya quality. Hindi naman hinihingi ng Diyos yung 24/7 eh. Sabi nga dun sa kasabihan, just give your best and God will do the rest. Kapatid, huwag mong intindihin ang mga opposition. And last, simple act, number 4, simple act turns extravagant history. Wow! Simple act, simpleng bagay, simpleng gawa, turns into extravagant history. Sabi dito sa verse 8. Verse 8 sabi dito, ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Verse 9, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya. Wow! Napakagandang depensa o defense ng Panginoong Hesus doon sa mga nag-oppose sa babae. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Ano ba ang ginagawa mo to the point na ito ang pinaka-the best na nagawa ko sa buhay ko para sa Panginoon? Just imagine. Napakagandang sinabing defense ng Jesus Christ doon sa babae, doon sa nag-oppose. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Just imagine. Imaginin mo na lang. Imaginin mo, isa kang tagasunod, or let's say naman, kung ikaw ay isang empleyado, kung isa kang empleyado, tagasunod, sample lang po ito o isa kang tagasunod, or isa kang empleyado, meron kang simpleng ginawa para sa master mo. O meron kang ginawa para sa amo mo. Siyempre, kagaya ng sinabi ko kanina, may gagawin kang mali, may masasabi ang mga tao. May gagawin kang tama, may masasabi pa rin ang mga tao. Tapos, may mga nag-oppose sa'yo. At nung nakita o nalaman ng master mo o ang amo mo, yung bang ipinagtanggol ka, ano kaya mararamdaman mo? Grabe yun. Hindi binanggit dito sa ating text kung ano ang nararamdaman o ano ang reaksyon ng babae. Pero kung ikaw nasa kalagayan niya, sa babaeng ito, ano kaya mararamdaman mo? Siguro, in my own sariling kong pananaw lang. Siguro nung time na yun, naisip ko lang. Siguro sinasabi ng babae, ano kayo ngayon? Lord ko yan, Panginoon ko yan. Jesus Christ ko yan. So ganun pa man, ang ginawa ng babae ay something historical. Hindi hysterical, historical. Ang description nga ni Jesus dito, doon sa ginawa ng babae, sa verse 8, sa letter B, balikan ko lang. Sa letter B, sabi dito, verse 8, binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. So this is something historical. Na-prophesy na ang kamatayan ng Panginoon. Pero bago yun, na-prophesy ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. At na-prophesy din ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Ginawa ng babae ay preparation sa ganung bagay. At ito ang gusto kong maunawaan ninyo mga kapatid. Na ang ginagawa mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon ay isang preparation ng isang prophecy. Ang prophecy ay hindi yung nasa isip mo ngayon na muling kamatayan ng Panginoon. Hindi na mangyayari yun. Tapos na yun. Hindi yun. Sapagkat nangyari na yun at hindi na mauulit pa, sabi ng Bible. Ang prophecy ay ang second coming. Second coming. Yan.
Ang prophecy ay ang second coming. Ngayon, mangyayari ka yan, mangyayari at mangyayari yan. Kaya i-desire pa natin lalo na saliksikin ang kalooban ng Panginoon. Because this is something na preparation natin para sa second coming, sabi ng Bible. Kaya nga sabi doon sa ating devotion ngayon, di ba? 1 Corinthians chapter 10, which is yun din naman ang naging theme natin nung 17th anniversary natin. So whatever, whether you eat or drink, ano man ginagawa mo, do everything for the glory of God. Kapatid, but the best part na pwede nating mabaon today ay sinabi sa verse 9. Ito ang best part na pwede na mabaon natin ngayon. Sabi dito sa verse 9, asamin niyo to kapatid. Hindi natin kailangan ng crown. Hindi natin kailangan ng karangalan. This is something historical. Ako, iba talaga ang nararamdaman ko para dito. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo. Ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-aalala sa Kanya. Wow! Bilang pag-aalala sa Kanya. Tanong, sa atin, sa present generation, ano ba ang ginawa natin para kay Lord? Ano ba ang maaalala ng tao para sa iyo? Kung minsan, alam niyo yun, nakakalungkot kasi pagka ito lang may share ko lang, napapansin ko na pagbuhay pang isang tao parang binabaliwala lang ng isang tao din. Pero malalaman mo na lang na maganda pa lang mga ginagawa during, di ba? Pagka weak na, yung ibig sabihin yung sa burol. Malalaman mo doon sa mga tao kung gaano kabuting tao ito yung mga ginagawa niya. Which is something historical. Madadala natin yan. Ang ginawa ng babae doon sa ating text ay napakaganda. Hindi lang maganda, kundi napakaganda. Well, depende na lang doon sa makakakita. Gaya ng sabi ko kanina, yung mga tao ng time na yon, iba ang nakita. Kaysa sa iba ang katotohanan, sa iba ang dinidesire ng babae. Kagaya ng ating text, iba-iba ang interpretation ng tao. Pero hindi yon ang tinitingnan ng babae. At hindi rin hinihingi ng Diyos ang opinion ng iba. Ha? Alam niya kung ano ang tama at mali. Alam din niya kung ano ang nakakabuti. But one thing is for sure. Ang ginagawa mo ngayon para sa Panginoon. Opo, ikaw na nakatunghay ngayon sa Facebook Live. At ikaw din na maaring panoorin pa yung replay ng podcast na ito. Ha? Ikaw na nanonood ngayon ng replay sa video na to. One thing that I want to assure you. Kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo. Yan sabi sa text. Oo, maaaring hindi man sa buong mundo. O kahit doon na lang sa community mo, ipapahayag din ang ginagawa nyo sa Lord bilang pag-aalala sa inyo. Wow! Imagine nyo ba yun? Ha? Hindi ko na iisa-isahin. Pero sa iyo kapatid na may ginagawa para sa Diyos. Congratulations. Sapagkat ipapahayag din ang ginagawa niyo sa Lord bilang pag-aalala sa iyo. Kaya sa iyo na hindi pa lubusang isinuko ang buhay para sa Panginoon, kapatid, asamin mo ang ganitong bagay. Isuko mo buong buo yung buhay mo para sa Panginoon sapagkat merong gagawin ang Panginoon sa buhay mo. At para sa naman sa iyo na first time na nakatunghay sa ministry online, kapatid, ulitin ko, kami ang Regents of Christ Ministries International Bulacan Satellite. Inaanyayahan kita na kung nakatune in ka ngayon, inaanyayahan kita na i-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page na Bulacan Regents of Christ Ministry. Sa Facebook at saka sa YouTube.
At syempre, iaanyayahan din kita na dumalo sa aming lingguhang gawain, yung face-to-face natin. Malapit lang yan. Kung ikaw ay nasa bandang Caloocan, naku po, napakalapit. One ride from along ano lang, lagpas lang yan ng Tungko, lagpas ng Gumaok. Dito lang sa may Minuyan. Part na ba Minuyan yan, no? Basta unahan lang siya ng Gumaok. Bago mag Grace Hospital. Kung ikaw naman sa bandang Bulacan, lagpas lang konti ng Grace Hospital. Kaya samahan nyo kami, mga kapatid. Samahan nyo kami. One more thing. Just I want you to understand. Alam nyo, gaya sabi ko kanina, dito sa ating text, alam mo kung bakit hindi pinangalanan ang babae? Although, sinabi ko rin na kung pagbabasihan ang John chapter 12, na ang babae doon na gumawa ng ganun ay si Maria at yung nag-upo sa kanya si Judas. Pero dito sa ating text ngayon, hindi pinangalanan ng babae. One thing I want you to understand. Alam niyo ba kung bakit hindi pinangalanan ng babae dito sa ating text? Kapatid, sapagkat pwedeng ikaw o pwedeng yung pangalan mo ang nandito. Pwedeng ikaw ang gagawa nito. At ang ginagawa mo ay maipapahayag ang pangalan mo, ay maipoproclaim every time mai-share ang salita ng Panginoon. See that? Maraming gagawin ang Panginoon para sa iyo. Kapatid, maraming gagawin ang Panginoon para sa iyo. Maaring isigulaki lang ang buhay mo, isigulaki ka lang. Kapatid, hindi yan ang plano ng Panginoon para sa iyo. Definitely. Definitely, hindi yan ang plano ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga, sa oras na to, kung nagdadalawang isip ka, naku kapatid, huwag ka nang magdalawang isip. Mag-log on ka dito sa ating page, i-message mo ang kahit sino dito, at pwede kang matulungan, pwede kang ma-reach out, pwede ka naming ma-reach out. Maraming pagkakataon sa buhay natin na kung minsan binabaliwala na natin mga pinapagawa ng Panginoon, pero praise the Lord. Praise the Lord. Dahil merong gagawin ng Panginoon para sa iyo. Now, what to do? Ano ba gagawin? What to do to show extravagant love? Ano ba gagawin? Do it. Number one, do it personally. Gawin mong personal ang bagay na ito, kapatid. Extravagant love. February ngayon, love month. Well, sa Bible is every day is love. But today, kailangan mong ipakita yung extravagant love. Personally, ikaw sa sarili mo, wag mo nang intindihin yung sa paligid mo. Ikaw, personally. Do it personally. Yun ang pinapagawa sa atin. Pangalawa, do it sacrificially. Ang ginawa ng babae, Ang ginawa ng babae, sakripisyo din. Imagine po gaano kamahal yung pabango na yun. Sakripisyo din. Sacrificially. Yun talaga actually pinapagawa sa atin. And number 3, do it as a worship. Ang worship ay hindi lang awitan, hindi lang sayawan, hindi lang fellowship, but yung pagbibigay, yung offering, kapatid, is act of worship. Our offering is act of worship. Ngayon, maaari sabihin mo hindi mo kaya, maaari mo sabihin mahina ka, maaari sabihin mong kulang pa. One last verse ang gusto kong mapahayag sa iyo at gusto kong maalala, namnamin mo to. Sabi dito sa Isaiah 41 verse 10. Sabi dito sa Tagalog, mamaya babasahin din natin sa English. Sabi dito sa Tagalog, Tagalog na lang, para mas lalo pa nating maintindihan. Sabi dito, Isaiah 41 verse 10. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Namnamin mo to. Ulitin ko. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Yung extravagant love na ipadama na sa atin, and I hope naramdaman mo yun. So with that, maraming salamat, and I hope na itong katuruan na to
kahit replay, Lord, panoorin mo to, namnamin mo to. Alam ko, merong gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Maraming salamat at tayo na po'y dumako sa panalangin. Meron tayong prayer items dito. Gawin natin itong mga bagay na to sa pananalangin. Sabayan niyo ako. Gawin natin sa una, yung personal. Sarili natin, pamilya natin, mga mahal sa buhay natin, sama natin sa panalangin. Pangalawa, yung ating mga kapatid. Alam natin na mayroon tayong mga kapatid na may mga tinding pinagdadaanan, kaya patuloy nating idulog sa panalangin. Malaki ang nagagawa ng sama-samang pananalangin. Pangatlo, yung ating panambahan, yung RCMI Global at ang ating mga satellites, ating mga pastor, at saka yung mga activity na ginagawa ng RCMI. At syempre, yung ating bansang Pilipinas, ang bansang pinili ng Diyos. Kung ang pinili ng Diyos ay ang Israel, ang bansang Pilipinas ay pinili ng Diyos. Samahan niyo ako sa panalangin. Let's all pray. Panginoon, salamat Lord sa katuruan na pinapahayag mo sa amin ngayong gabi. Lord, tunay nga Panginoon na yung extravagant love ay naipahayag mo na, naiperform mo na sa amin Panginoon. At gagawin lang namin Panginoon ay sumunod. Maipadama din yung extravagant love na ipadama mo sa amin. Maipadama namin sa aming pamilya, maipadama namin sa aming mga mahal sa buhay. Salamat Ama sa oras na to, sa patuloy na pagsama sa amin. Maging Lord sa mga nakatunghay ngayon, Panginoon, sa mga manunood pa ng replay ng podcast na ito. Salamat Ama sa kanilang buhay. Nataas namin ang aming mga pamilya, O Lord. Lord, patuloy mo silang hipuin. Patuloy mong ipadama sa kanila ang pagmamahal. Yung extravagant love, maaaring hindi nila ito naramdaman sa ngayon. Pero Lord, salamat. Dahil alam ko, O Diyos, na yung mga bagay na ito ay patuloy mong ipadadama sa aming mga mahal sa buhay. Ama, naalala po namin ang aming mga kapatid. Lord, mas lalong-lalo na yung hindi pa lubusang nakakilala sa iyo. Dalangin namin, Ama, makilala kanila sa malalim at sa biblical na kapamaraanan. O Diyos, hipuin mo sila, Panginoon. Hipuin mo sila para maranasan nila, maramdaman nila ang pagmamahal mo. Panginoon, maging sa mga kamag-anak namin, mga pinsan, Lord, samahan mo sila. Samahan mo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, sila man ay pinili mo. At dalangin lang namin, Panginoon, maging consistent lang kami sa pagpapaalala sa kanila. Lord, salamat sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, sa aming mga anak, sa aming asawa, Panginoon, mga asawa, mga pamilya. Lord, salamat sa pagsama sa amin. Dalangin din namin sa aming mga estudyante, Panginoon. Sa pamilya namin, mga estudyante, yung mga maging sa mga suporta, Lord. Dalangin namin, bigyan mo sila ng wisdom, mga kabataan. Bigyan mo ng wisdom, Panginoon. Lord, mas lalo ngayon, malapit na ang pagtatapos ng klase. Lord, in fact, yung iba ay naghahanda, Panginoon, sa pagtatapos, Lord. Mas lalo pang pag-alabin ang kanilang nais, Panginoon, na makapagtapos sa pag-aaral, Panginoon. Salamat, Ama, sa kabutihan mo sa aming mga pamilya. Lord, thank you, God. Maging, Lord, sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa RCMI, kapatiran, Lord, dalangin ko, Panginoon, na sila man ay makaranas ng extravagant love, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kaya, Lord, sa oras na ito, tinataas po namin sila, mas lalo-lalo, Panginoon, may concern, physically. Lord, unahin ko na, physically, Lord, naalala namin si Ate Ayla, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. Alam ko, Diyos, na siya yung tapat na lingkod. Kaya, Lord, dalangin ko ang kumpletong kagalingan. Lord, maging sa ginagawa niya, Panginoon, para sa kagalingan niya, sapagkat sinabi mo sa inyong salita, faith without action is dead. Hayaan mo, Panginoon, yung action niya, yung action namin, Panginoon, para sa kanya, Lord, yung mga gamot, yung mga medication, yung mga hospitalization, Lord, magbigay sa kanya ng kompletong kagalingan, Ama. Basbasan mo, Panginoon, ang mga gamot na ini-intake niya. Lord, gamitin mo ito bilang instrumento ng kagalingan, kompletong kagalingan sa kanyang physical. Maging, Lord, naalala namin ang tatay ni Ma'am Mildred, Panginoon. Lord, di ko alam ang kanyang kumpletong pangalan. Pero Lord, base doon sa pagkaka-describe niya sa tunay niya kondisyon, Panginoon, maaaring matagal siyang makaalala. Base na rin siguro sa kanyang edad. Pero Lord, dalangin ko, Panginoon,
Sabi niya nga, let your will be done. Lord, salamat sa kanyang buhay. Alam ko, Panginoon, na hindi ka pa tapos. Maaari sa tingin ng tao, tapos ka na sa buhay niya. Pero Lord, naniniwala kami na hindi ka pa tapos sa buhay niya, Panginoon. Patuloy mo siyang hipuin. Patuloy mo siyang yakapin, Panginoon. At sa pamilya, O God, na maaaring nakaranas, maaari siya, Panginoon, hindi niya na-appreciate yung hirap na naranasan niya. Pero Lord, kami sa pamilya niya, Panginoon, nakakita sa kondisyon niya, yun ang pinakamahirap, Lord. Kaya Lord, yakapin mo ang buong pamilya ni Ma'am Mildred sa sitwasyong kinalalagyan nila ngayon. Dalangin namin, Ama, sila man ay magkaroon ng kalakasan physically, emotionally, at spiritually. Maging, Lord, sa pangangailangan nila Ma'am Mildred sa ni Ate Ayla, financially, Lord, ikaw ang magbukas ng bintana ng kalangitan para sa kanila at ibuhos ang mga pagpapalang nakalaan para sa kanila, Ama. Salamat, O Diyos. Maging, Lord, sa tahanang ito, Panginoon, sa tahanang Kimora family, Panginoon, na laging bukas sa inyong gawain. Salamat, Ama. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang pamilyang ito. Maging ang tahanan ito, Panginoon. Lord, dalangin ko, patuloy mo itong, Lord, badultin ng inyong banal na dugo, Panginoon, at pagpalain ang tahanan nito, O God. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa pamilya Kimora. Ama, Lord, maging sa aming panambahan, sa RCMI as a whole, RCMI Global, Panginoon, salamat. Salamat sa RCMI na patuloy na gumagabay sa mga miyembro, sa aming mga miyembro, Panginoon, para sa magandang katuruan. Ama, salamat, O Diyos, maging sa mga pastor, Lord, pangunguna ng aming head pastor na si Pastor Leo Isguera, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya, ang buong niyang sambahayan. Maging, Lord, sa mga pastor, sa mga satellite pastor, sa RCMI Bulacan, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Dan at saka Pastora Jinky, O Lord, patuloy mong pagpalain ang mga pastor, Panginoon. Patuloy ng anointing para sa kanila, Lord. Salamat sa kanilang dedikasyon, Panginoon, maging sa pag-provide ng mga teaching, katuruan, Panginoon, para ipagkaloob sa amin bilang mga miyembro. Ama, patuloy po namin tinataas ang mga gawain, Panginoon, ng RCMI, God. Sa darating na Friday hanggang Saturday, Panginoon, magkaroon ng couples retreat. Ang aming mga couples, Panginoon, dalangin ko pagsama sa kanila, O God. Samahan mo sila, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, magbukas ka ng bintana ng kalangitan, Panginoon, at ibuhos ang mga pagpapala sa mga katuruan, Panginoon. Maging, Lord, ng fellowship na ito, at dalangin ko, Lord, lalo pang magkaroon ng harmonious at extravagant love ang mga miyembro, ang mga couples na ito, Panginoon, na dadalo sa retreat na ito. Salamat, Ama, sa katuruan nito, maging sa amin dito, Panginoon, sa RCMI Bulacan. Lord, patuloy namin itinataas ang lote para sa Bulacan, Panginoon. Alam ko, Diyos, meron kang inihandang magandang lote para sa amin na pagtatayuan namin ang aming bahay panambahan. Ama, maaaring sa tingin namin, ang tagal na namin nananalangin, maaaring sa tingin namin, minsan, patawarin mo kami dahil napapagod na kami sa kakahanap ng lugar. But Lord, salamat sa mga paalala na to. Yung extravagant club mo nga, Panginoon, hindi nagbago eh. Yung bago noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na ito'y madalala pa namin. Alam ko, Panginoon, dalangin namin. Kaming medyo nagkakaedad na, Panginoon, matunghayan pa namin, Lord, yung lote na ipagkakaloob mo sa Bulacan. Salamat, Ama, sa kabutihan mo maging sa bansang Pilipinas, O God. Lord, salamat sa bansang pinili mo, ang bansang Pilipinas. Alam ko, O Diyos, ang bansang Pilipinas ay pinili mo. Hayaan mo yung mga natural resources ng bansang Pilipinas, Lord, lalo mong palaguin, lalo mong pagyamanin yung ekonomiya ng bansang Pilipinas, palaguin mo, Panginoon. At sa pangunguna ng aming mga leader, O God, dalangin namin yung salita mo ang mangunguna sa bawat isa. Salamat, Ama, sa kabutihan mo. Salamat sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa extravagant love na pinagkaloob mo sa bawat isa. Purihin ka, Ama. Salamat. Sambahin ka sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen, amen, amen. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless everyone.